Good evening! Good evening, Lord God! Good evening po sa mga kasama natin ngayon na nasa live stream. Salamat, Lord, sa gabing ito. At ikaw po, Panginoon, ay kay buti-buti sa buhay namin, O God. Lord, papupurihan ka namin, pasasalamatan ka namin, itataas ka namin, Panginoon, sapagkat dapat ka, Panginoong, mahalin ang pasalamatan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen! To God be the glory, great things He has done. To love me the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the floodgates that all may go in. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Sing a perfect redemption. Oh, perfect redemption, a purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Before we continue, sabi dyan, dahil yung perfect grace ni God, binibigyan tayo ng salvation. Alam niya ba, when this song came out, sobrang tagal na niya. Probably yung song na ito matanda pa sa ating lahat. But you know, alam niyo kung ano pa yung mas matanda pa sa ating lahat? That's the love of God. Yung love of God, nandyan yan ever since God created us. Pero alam niyo, one thing that this song says, kahit pala tayo yung pinakamasamang tao, as long as we get Jesus Christ, yung mga offenses natin napapatawad ng Diyos. Ngayon, that's one thing, that's one reason for us to give glory to God. That's one reason for us to praise God. Kasi yung undeserved blessing, yung undeserved salvation, nakukuha natin dahil sa Kanya. Amen? I'm trying to sing, oh perfect redemption. Oh perfect redemption, the purchase of love, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, the moment from Jesus a pardon receives. Everybody say, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But nearer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we sing. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory.
voice, sing. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come To the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. One last time. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Now let's continue to worship God. Before I spoke a word, you were singing over me. You were being so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found peace in 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. I was your foe, still I fought for me. You've been so, so good to me. Yeah. When I felt no worth, you paid it all for me. Oh, you've been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found peace in 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. So shadow won't light up, mountain won't climb up, coming after me. Stone you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. So
to me. So all you want, kick down, now you want, tear down, coming after me. Sunshine you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. So all you want, kick down, now you want, tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love Time on the of way, sing. God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. So shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. So all you want, kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. The overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I could earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of Yes, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, once again for tonight, Lord, that you given to us na kami nagkasama-sama to glorify your name, to praise you, to say thank you, Lord, sa mga ginawa mo sa nakalipas na araw, panang oras, na tunay, Panginoon, ikaw ang aming security, ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas. Kaya, Panginoon, narito kami para ibalik sa iyo, Panginoon. Yung munti man ang oras sa ito, pero gusto namin iparamdam sa iyo, Panginoon, tunay po kinikilala po namin ang mga ginagawa mo sa aming buhay. And kinikilala po namin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang mahalaga sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa bawat gagawin namin, Panginoon, ito man ay pagpalakpak, pagsigaw, paglundag, pagsayaw, ay bahagi ng ekspresyon namin, Panginoon, para sabihin, Lord, maraming salamat. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagliligtas, salamat sa iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamalasakit sa amin, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Okay, bago po tayo maupo,
tuloy po natin sa panalangin. So mga men's po, paki-pray po natin yung family. Pag-pray po natin first, yung letter F, yung family, mga men's po ito. Yung ating empowerment, letter E, bigay po natin sa mga kababaihan. Yung pong letter S, finances. So, bigyan natin sa young professional and sa mga youth. Pag-pray natin yung mga timely issues. For example, yung po nangyayari mga sa iba't ibang bansa ngayon, nakita niyo po ba yun? Sa isang araw lang, February 29, iba't ibang bansa ang nakaranas ng matinding pagsubok, no? Yung pong sa California, wildfire. Sa may bandang Saudi Arabia, matinding baha. Sa isang araw lang po yun, ha? Apat na country po yon na hindi nakakaranas sa matinding kalamidad, nakaranas po sa loob lamang ng isang araw. And today, nakita natin ibang mga country ngayon, nag-aasi ng prayer na may mga naranasang wildfire. And of course, pag-pray po natin yung mga naapektuhan na talagang matinding pangyayari po yon. So, hindi man natin kabansa, pero of course, bilang kapwa natin tao, no, ay may mga Filipino din po doon na naging bahagi. Sa ating pong bayan po, pag-pray po natin na lapit na eleksyon, no, kanina po ay sa news ay worth 100 million pesos na naimprinta ng balota ay di-disregard, no? Kasi dahil sa mga bumabang decision ng ating justice system, ng ating justice, na kung saan yung mga ibang kandidato ay biglang-bigla ihahabol. So kaya 100 million na mga balota worth ay itatapon. Wow! So 100 million. So pag-pray natin kasi habang lumalapit, ang dami mga iba't ibang nagiging pangyayari sa ating preparation for election. So, yan po, sabay-sabay po tayo. F-E-S-T, family, yung F sa men's, yung E sa women's, yung S, young professional, and letter T sa youth. Sige po, sabay-sabay po tayo. Pakinggan mo po ang aming dalangin, Panginoon. Digin mo po ang aming dalangin, Lord. Digin mo po ang aming mga tinataas na concern, Panginoon. Oh, yarababasika, yarabababa. Oh, rabasika, yarabababa. Yes, hallelujah, hallelujah. Rababasika, yarabababa. Oh, rababasika, yarabababa. Hallelujah. Oh, rabasika, yarabasika, yarabasika. Hallelujah, hallelujah. Oh, rabaya, rabasika, yarabasika, yarabasika. Yes, hallelujah. Yes, pakinggan mo po ang aming dalangin, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, rabaya, rabasika, yarabasika. Yes, Grace and faithfulness, oh God, my Father, and there is no shadow of turning with thee. And thou changes not, thy compassion they fail not.
salamat, Lord, muli sa opportunity na kami po ay nakapanalangin, Panginoon, bilang iyong people. Pang sabi nga, if my people shall humble themselves and pray, may pwedeng mangyari, Panginoon, even sa aming bayan, sa mga concern, Panginoon. Kaya, Father God, dinggin mo po aming dalangin. Ito po'y tinataas po namin sa iyo na may pananampalataya na kayo po ang higit na may magagawa sa lahat ng mga concern na ito. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang panahon, we thank you and we praise the Lord Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Sige po, tayo po yung makapot. Pakinggan po natin ang ating mga updates. Hello, good evening. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Pwede po ba pakingitian muna po yung katabi mo? Kamusta po ba ang New Year ng bawat isa? Masaya po ba? Alam ko po, January pa lang ay madami nang nakatanggap ng abundant grace mula sa Panginoon. Amen? Say amen nga sa mga nakatanggap ng abundant grace. Ayan, sige po, dumako po tayo sa ating announcement. So bago po yan, kailangan po tayong ay maging masaya dahil may nag-birthday at magba-birthday ngayong January. Ayan, so nung 12 po, birthday po ng ating pinakamamahal na pastora, si Pastora Annie Ramos. Kasabay niya po si Cherry Agaw. At nung 13 po, birthday po ni Princess Erica Usona. 14 po, kahapon po, nag-birthday po si Jacob Bagnas. Ayan, at kasabay niya po si Lydia de Guzman. At 15 po, ngayon, birthday po ni Crystalline Abesada. Kasabay niya po si Teresita Velasco. At birthday din po ni Brother Joven Hate. Ayan. Ayan, magkakainan tayo mamaya. Hindi, joke. Ayan, bukas po, birthday naman po ni Rosalina Erle. At sa 21 po, birthday naman po ni Sister Abigail Bondad. Ayan. At sa ating wedding anniversary, so nung 13 po, nag-birthday po ang ating pinakamamahal na pastor at si Pastora, Pastor Angel and Pastora Annie Ramos. At sa 19 po ay mag-anniversary po si Brother Glenn and Sister Kim Regundin. Sige po, batiin po natin sila ng happy birthday at happy anniversary. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Yan, happy birthday po sa lahat ng mga nag-birthday. At advance happy birthday po. Patuloy po i-grant ni Lord ang desire na inyong puso. At ang natanggap niyong word ay mangyari ngayong taon and more birthdays to come. At sa mga nag-anniversary at mag-anniversary, patuloy na patatagin ni Lord ang inyong relasyon at ang maging sentro ng inyong relasyon ay si Lord lagi. Amen? At sige po, dumako naman po tayo sa mga ating mga gawain. So patuloy din po this Sunday. Ayun pala, kailangan po tayo maging excited. Sino po ba ang excited dito? Parang mahina Dapat tayo maging excited. Dahil this coming Sunday ay bibisita ang ating senior Pastora Malu Galang. And so sa January 19 po yan, 9 a.m. Pakisabi nga sa katabi mo, 9 a.m. Kasi ang malilate, baka malate yung abundant grace. Ayan, so sa ano po yan? Sa Alumni Hall sa Tirona. So, ayan, sa may Tirona Highway, doon po yan sa Multipurpose Hall. Tirona High School, ayan. Tirona Highway. Tirona High School po ba? So sa loob po yan doon sa may patabon. Ayan, so
Sined na rin po yan, no, doon sa mga GC na Bautista. So sa mga hindi po nakakalam kung saan po yung direction, pwede nyo rin po magtanong sa ating pastor, sa ating mga mentor, sa ating mga leaders. Ayan. Kaya wag po tayong malilate niyan kasi may magandang gagawin ng Lord sa Sunday. Amen? So let's be excited at i-prepare po natin ang ating puso. Amen? So kasama din po natin yung yung Tansa at yung GMA outreach. So madami po tayo, nasa 200 plus po tayo, no? Kaya maging excited po tayo dahil ayan, magkakasama po tayong lahat. Ayan. At yun po, patuloy din po ang ating midweek service. So every Wednesday 6:30 PM. At ayun din po, patuloy din po natin ipanalangin ng mga may sakit at mga karamdaman. So ngayon, usong-uso po yung sakit. Pero ang Lord ay walang imposible sa Kanya dahil siya po ang ating dakilang manggagamot. Amen? So ayan po, naka-flash po sa screen. So hindi na po natin isa-isa yan. So patuloy po natin ipanalangin yan sa ating bahay, sa ating family altar. Amen? Sige po, dumako po tayo sa ating parte ng ating pagsamba, ang ating pagbibigay. Ay bago naman po yan, bago po yan, may nakalimutan po ako. So sa January 25 po, ay bibisita po si Pastor Lito para sa ating mentoring sa mga leaders, mentor, at sa mga potential leaders. So yan, sa January 25, Saturday, 3 p.m. Ayan, so sa mga may gusto po, pwede po tayong mag-connect sa ating mga leaders, sa ating mga mentors, at sa ating pastor. Ayan. At mamaya din po, meron pong short meeting ang mga prime leaders at doorkeepers after the service. Ayan. Sige po, dumako na po tayo sa ating parte ng pagsamba, ang ating pagbibigay. So sabi po dito sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen? So, short testimony lang po sa nangyari po sa akin ngayong January. Although last year po madami pong po sa akin, maraming mga rejections. So, marami po akong mga tinidesire na trabaho pero hindi po siya hindi po ako natatanggap ganyan. So ngayon pong January, glory to God kasi po hindi ko po to inaasahan kasi sabi ko, Lord, ang natanggap ko pong word is greater opportunity. So January pa lang natanggap ko na yung greater opportunity dahil meron na po akong bagong trabaho at mag-start na po ako bukas. So, ang nakakatuwa po dito kasi weekends off po siya, so hindi po siya nakakabangga sa gawain ng Panginoon. At syempre po, kung dati, syempre mas tumaas ngayon. Amen? Kaya nagpapasalamat ako sa Lord sa January, at ngayong January pala, pero pinaranas na agad sa akin ni Lord. Kaya tayo, patuloy tayo nagbibigay at tapat tayo nagbibigay sa Panginoon, tapat ang Diyos at tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya sa mga gustong matanggap ang abundant grace ngayong taon, magbigay tayo na may kagalakan. God bless po sa ating lahat.
Yes, amen. Ayan. So, dagdagan ko lang po yung sa tinatawag nating January 25. Bukod po sa mentoring, ito po ay vision casting. So, napakaganda pong ito po ay maibaba po sa atin. Ito po isang opportunity ng ating pastor from Pampanga. Sa panguna ng ating pastor Lito ay maibaba yung vision casting na ito. And kasama tayong ilakbay doon sa mga naging karanasan nila sa kanilang mga simbahan. Kaya huwag nating ipalampasin yung opportunity na yun. Kaya maaga po natin in-announce para ito po ay ating matugunan. Okay? So, hindi po yung sa Sunday, no? Huwag po natin kalimutan yung mga kasamahan po natin sa BG na baka mamaya hindi nagpe-Facebook, pakipuntahan o paano ba niyo makakonect, no? Ating mga elders, si Sister Edna, kasi hindi po sila nagpe-Facebook. Yung announcement natin, puro sa Facebook online. So, baka mamaya ay bumunta sila dito ng Sunday. Kaya ipukol yung communication, makipag-communicate po tayo para po hindi, last year kasi may nangyari sa ating gano'n, no? After no ating event, Easter yata yung maaga tayong nag-service, hindi na puntahan ng communication, pumunta sila, tapos na yung service. So, para hindi maulit yung ganong bagay kasi siyempre excited din po silang mag-church. Kaya ipukol po natin yung ating announcement. And be excited, imagine mo, yung mismo pinadaanan noong vision, noong word na yon, ang siyang mag-explain. Pinaka-the best ang mag-explain, yung mismo pinadaanan ng pinaka-word na yon. Kaya tayo po lahat ay maging excited. Even us, no, mga pastors, di pa namin narinig yung mensahe niya. Except dun sa mga churches na naikutan na niya. Kaya, and isa pang napakaganda po nito kasi tatlo po tayo, no? Ang SOB Tansa na Carissa, ngayon po ay unti-unti nilang binabago na maging Tansa na yung tawag. And yung GMA plus tayo po. So, ang GMA po ay nasa 20 plus. Kanina binigay yung mga names. And ang Carissa na ilang kayo, Pastor? Mga 70. Imagine mo yun. Paano tayo kakasa dito? Sila pa lang dito na 70. So, isang napakasarap na problema na tayo po ay dumadami. Kaya nga kung magjo-joint fellowship pala tayo, talagang kailangan natin ng cover court, isang malaking lugar na. Wow, di ba? So, glory to God. Ayan. So, tanong ko lang po, no, gaano kahalaga ang tamang posisyon? Halimbawa, kayo, nung dumating kayo, bakit diyan kayo naupo? Bakit diyan kayo naupo? Parang nakasanayan nyo na yung upo ngayon. So, mahalaga sa inyo yung posisyon na yan. Kaya pag minaupo dyan, parang minsan masama ang loob nyo, naunahan ako. Pwesto ko yun eh. Kaya sa matatagal ng simbahan, bisa gano'n, nagkaka ng permanent upuan, no? Pag minaupo, parang, naunahan ako, ako lagi nakaupo doon. So, yan. Gaano kahalaga ang nasa tamang posisyon po tayo? Yan. Pag nanonood kayo ng mga concert, gaano kahalaga ang posisyon? Napakahalaga. Lalo't kung mataas ang halaga. Gusto mo sa unahan. Pag nanonood kayo ng concert o nandun yung idol nyo, sino dito ang pinipili nyo sa likod? Pag wala, maliit ang budget. Pero kung may budget ka, gusto mo sa unahan. Para talagang fresh na talagang kitang-kita mo yung idol mo. Yan. Kahit basketball man yan o saan. So, importante yung position. Kaya nga maging pagtatayo ng bahay, paglalagay ng mga business, napakahalaga ng tamang pwesto. Kasi, maganda man ang business mo, nagkamali ka sa posisyon o sa pwesto, minsan bumabagsak din yung tinatawag nating business. So, ganun kahalaga yung posisyon. So, tonight, pag-usapan mo natin, is Isaiah chapter 58, verse 8. Basahin ko po sa Tagalog. No? Isaiah 58, verse 8. Again, Isaiah 58, versikulo 8. Kung magkagayoy sisikat ang iliwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay lingkod. So,
Kaya po itong pagpasok na ang taon, ang mensahe binibigyan ng Lord sa atin puro encouragement and direction or mga bagay na pwede natin i-consider kasi gusto natin ng great season o gusto natin ng magandang experience this year. So, kaya ito binibigyan ng Lord. Ito gawin mo, ito paalala ng Lord, ito ang ituloy mo. Kaya napakasarap kasi ang Lord, alam mong, gusto niya maranasan po natin yung blessing niya sa bawat taon. Kaya tonight, ito po ang nais ko po i-share sa inyo. Position right to experience God's provision. Position right to experience God's provision. No? Dapat pumosisyon ka ng tama para ma-experience mo yung matinding provision ng Lord. Kaya kita mo, yung mga matitindi yung ginagawang position sa harapan ng Lord, sila yung nakakaranas ng matitinding provision, blessing. Pero pag mali ang position mo, parang hinahayaan mo ang sarili mo na parang lagi kang huli sa position, sa pwesto, o lagi kang huli doon sa kung saan ay merong tinatawag ng Lord. Kaya minsan lumalampas yun. So, position right to experience God's provision. Ano po ba yan? Una, of course, position yourself in the Lord. Kasi sa Kanya galing yung word eh. So, position yourself in the Lord. Doon ka lumapit, doon ka dumikit, doon ka pumisisyon sa nandoon yung grasya, nandoon ang kaligtasan, nandoon yung kapangyarihan, nandoon yung tinatawag natin matinding pag-ibig. Imagine mo, kung mai-excite tayo sa pagdating ng ating pastor, ang ating senior pastor emeritus, of course, dapat mas may excited tayo pumosisyon mismo sa Diyos na nagbigay sa Kanya ng word na binigay naman sa atin. Kaya position yourself in the Lord. No? Because there will always be problems. Bakit gusto ng Lord tayo magpakanlong sa Kanya? Bakit gusto ng Lord tayo maging dikit sa Kanya? Kasi, sabi mo sa katabi mo, may problema. Yung problema nandyan talaga. Nangahabol nga yan eh. Ang problema, ayaw niyang mawala sa iyo. There will always be tests, trials, adversity, and struggle, setbacks, unwanted circumstances, and just plain scary situation in life. Kaya nga sa John chapter 16 verse 30, sabi ito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Yan. Kaya gusto ng Lord, dikit tayo sa Kanya. Kasi sa mismo ang tutulong sa atin para paglabanan natin ang mga pagsubok na yan. So, because, God always move for the win. Come on. God always move for the win. God is in control of everything. Ito nakakalungkot dito, no? Kapag ang tao may problema, anong nangyayari? Hindi mo na magsisimba. Tama ba? Di mo na magdi-devotion. Ang reason, may problema po kasi ako eh. Solusyon o dagdag na problema? Dagdag na problema. Kasi yung kinakapitan mo, yung word na bibigyan ng Lord sa iyo, binitawan mo pa. Alam mo namang, hindi mo na kaya sarili mo yung problema, bibitawan mo pa yung Diyos na nga kung hindi kita iiwan. Mali ang posisyon. Tama? So, dapat pumosisyon tayo ng tama. God has already written in His book, is move each step. Sabi doon, at every move He makes, sabi nga sa kanta, it may be a painful or joyful, but God is already the winner. We must have the faith to believe. Yes, may mga situation, sabi nga, there are situations that the Lord approaches us from our comfortable ministry or workplace and we experience frustration, devastation, and at times, humiliation. No? Kasi alam ng Lord yung mga bagay na yan eh. Meron nga ako nabasa, nung sumilip pasamanta sa Facebook, nakita ko doon, no? Yung meron doong pinos about sa pastor, no? Pray for your pastor. Nabasa niyo ba yan? Nung binasa ko, talagang wow. Okay nga. Tama nga naman. No? Kasi ang pastor, actually, holding sa survey, no? 100
pastors ang nag-resign ngayon. Almost monthly. No? And ilang churches ngayon nagko-close sa sobrang pressure, sa sobrang tindi, no? And sinasabi pa nga daw doon, yung mga ka-close ng pastor, minsan iyon ang nangiiwan sa kanya, no? Pero basagin po natin 'yon. No? Basagin po natin 'yon. Dapat hindi ganoon. Kaya nga tayo dapat naging close kasi magtutulungan po tayo. Hindi tayo naging close para bandang dulo, alam natin mga sekreto natin, tapos maglalaglagan tayo. Hindi po ganon. No? So, kaya po tayo naging close. Kaya, makita natin, anumang lugar, anumang posisyon meron ka, may problema. Anumang tayo meron ka, may problema. Kaya sabi ng Lord, pumosisyon ka sa akin. Kumanlong ka sa aking bisig. Na tulad ng agila kung saan ikaw ay aking proproteksyonan. No? Kung magkagayon, sabi nga, tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot sa verse 9. Ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsalita ng masama. Okay. So narito daw siya. Kaya lang, dapat umalis ka sa posisyon mo ng nagpapatuloy ka sa maling maling gawa, no? Maling mga naagawian natin. In verse 10, at kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa. Kung magkagaysisilang ang iyong liwanag sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghali ang tapat. Nakita ko si Pastor F, saka si Jan, no? Parang kinakausap ka, Pastor F, no? At kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisiyahan ng loob mo nagdadalamhati. No? Kasi minsan pag galing sa trabaho si John, talagang gutom eh. Kaya minsan yung palo pag-drum, pag Wednesday, kakaiba eh. So, kung magkagayon sila ang iliwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghali ang tapat. In verse 11, at papatnubayan ka ng Panginoon na palagi. At sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako. At palalakasin ang iyong mga buto, at ikaw ay magiging parang halamang nadilig, at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Ang lalim sa Tagalog, ano? And the Lord will be your guide at all times. In dry places, He will give you water in full measure. Kaya sa tingin mo parang natutuyot ang life mo, pag nakaposisyon ka sa Kanya, hindi niya hayaang matuyot ka. No? And will make strong your bones, and you will be like a watered garden and like an ever-flowing spring. No, yung bones na yan, pwedeng literal na yung buto, pero pwede naman yung buto ay tinatawag nating katumbas ng paninindigan. Kung nanghihina man ng paninindigan mo, palalakasin ng Lord ang paninindigan mo. No? So, kaya nga sabi nga, pag wala ka sa Lord, isa kang nilinlang at nalinlang. Pag nakakilala ka na kay Lord, isa ka ng bago nilang at anak ng kabilang. So doon nag-start yung ating security, doon nag-start yung ating tinatawag nating pagbabago ng katatayuan, ng position. Kaya nga pinakamaganda, more significant than any title or position is the simple fact that you are God's child. Sabi mo sa katabi mo, oh wow, napakaganda ng position mo. Tawagin kang anak ng Diyos. Noon ang tawag sa iyo, anak ka ng tupa. O anak ka ng tatay mo. Yan, di ba? Narinig mo sa sarili mo, anak ka ng tatay mo. Pag may ginawa ka mali, manang-mana ka sa tatay mo. No? Pero ngayon, ang sarap pakinggan, anak ka na ng Diyos. Amen. More significant than any title or position is the simple fact that you are God's child. In Romans chapter 12, verse 14, never lagging behind in the Spirit, but be fervent, be on fire, serving the Lord. Dapat maging maapoy na maglingkod sa Diyos. Kasi pag maapoy ka sa paglingkod sa Diyos, hindi makapasok yung tinatawag nating kagustuhan ng Diablo, manlamig ka, kasi ang apoy na apoy ka eh. Ang hirap mong palamigin kasi apoy na apoy ka. Pero pag maligamgam, ay, delikado yan. Either iinit ka o lalamig ka. Kaya sabi ng Lord sa Revelation, ayoko ng lukewarm. No? So, dapat mainit po tayo.
Kaya dapat, sabi mo sa katabi mo, mag-apoy ka. Hindi mangamoy ka, mag-apoy ka. Mag-apoy ka na maglingkod sa Diyos. I-position mo ang sarili mo sa matinding paglilingkod sa Diyos nang sa ganon, maranasan po natin yung great season this year. Pangalawa, realize, don't be paralyzed. Realize, don't be paralyzed. Kasi ang ginagawa natin, no? New Year's resolution. Pero actually, revolution. Brum, 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 pero hindi umaandar. Usok lang ng usok. Nakabukas ang makina, pero hindi naman umuusad. So, ibig sabihin, hindi talaga siya resolution. Walang naging solusyon, kundi revelation pa ulit-ulit lang. Nakakailang taon na ang New Year's resolution, iyon pa rin. So, kaya nga, realize, don't be paralyzed. Kung meron ka na-realize ng taon ng 2024, huwag kang magpalisado. Dapat 2025, magbago. Imbis na maging paralisado, dapat ikaw ay magbago. O, sabi sa katabi mo, bago-bago lang. Diba? Tira ka lang pagbabago. In order to win the most important battles, you must be okay with losing less important ones. Totoo naman po yan. Lagi namang pag meron kang bagay na natututukan, meron ka namang inasasakripisyo. Pero sabi yan, in order to win the most important battles, you must be okay with losing less important ones. Minsan, kala mo ito importante, less pala siya. Kaya nung lumipat ka sa importante, nakita mo, wow, ito pala kulang sa buhay ko eh. Ito pala dapat ginawa ko eh. No? Kaya iba nagsisisi ngayon, ba't ngayon ako na born again? Dapat numpe. So you may have to lose the battle of career promotion to win the battle of great parenting. Kaya mga nanay na iba, di ba? Minsan, ito mahirap, no? Career o pagiging nanay. Ang hirap pumanap ng yaya ngayon. So anong pipiliin mo? So yan. Minsan, marami mga kababaihan, sacrifice yung career for the sake of pagiging great parent or mother. You may need to lose the battle of winning arguments to win the battle of a loving spouse. Sometimes yung i-sacrifice mo na lang yung matinding arguments. What is important for me is not the issue. What is important for me is you. Tanggalin ang issue, ang piliin si you. Tama? You may need to lose the battle of pleasing people to win the battle of pleasing God. No? You may need to lose the battle of pleasing people to win the battle of pleasing God. Kaya po nagpapunta kami dito nasusumahan kami, finally. Nagulat kami. Ni Pastora, kami pala ay 29 years na kasal. Di ba? Tagal na pala namin nagtitiis sa isa't isa. Wow. Di ba? Tagal na pala namin talagang tinanggap ang mga kainaan din namin sa isa't isa. 29, imagine mo yun. 29, pagkatapos ng 29, 30. Imagine mo yun. Tapos 31. So, next year, magpa-plot na kami, 30. Wow. Kasi yung pong aming 25 ay natapat ng pandemic. Kaya hindi po kami nakapag talagang celebrate noon kasi pandemic. No? So, exclusive lang, no? Exclusive lang. So, amen. So, you may need to lose the battle of pleasing people to win the battle of pleasing God. Ano yun? Ito mahirap, no? Hirap na hirap maraming taong pumosisyon ng tama sa Lord kasi hindi lang kayang bitawan yung tao. No? Imagine mo, hindi mo matiis yung tao, hindi ka makahindi sa tao ng Sabado ng gabi hanggang puyatan, pero pagdating ng Linggo, kaya mong bitawan si Lord. Hindi ka makahindi sa kumpare mo, kumare mo, pero pagdating kay Lord, Lord, alam ko, maiintindihan mo naman ako. Diba? Alam ko, maiintindihan mo ako, Lord. Sigurado mo ba kayong lahat, lagi kayo iniintindi na Lord? Tanong ko po, sa tingin niyo po ba lagi kayo iniintindi ng Lord? Dahil nananahimik si Lord? Baka kaya nananahimik, pinapabayaan ka muna. Kasi, bandang dulo, pag may nangyari sa iyo, marirealize mo, babalik ka rin sa Kanya. Pero hindi mo mo yun. Hindi. Dapat, hindi si Lord ang itasantabi mo. Ang santabi mo yung mga bagay na hindi mas mahalaga kaysa kay Lord.
Kasi kay Lord, isang iglap lang, pwedeng mawalan ka ng hininga. Pero habang binibigyan ka ng hininga ng Lord, unahin mo si Lord. Lord, salamat, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen? So, in verse 10, at kung magmamagandang loob, ay sorry, nabalik ako. Tama. Sorry. At kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong sisiyahan ang loob ang nadadamahating kaluluwa, kung magkagaisisilang ilumanan sa kadiliman at ang kadiliman magiging parang katanghaliang tapat. Meron po 6 things the devil wants you for your life to hinder you to be victorious. Listen. 6 na bagay na ito yung gustong-gustong ginagawa ng demonyo para ikaw hindi matagpuan ang iyong katagumpayan. Amen. Okay, una, to doubt God. In John chapter 20, disciples shouted that they had seen Jesus raised from the grave. But Thomas, doubt kept him from believing in the miracle of salvation. Kaya doon, John 20 verse 27, Jesus appeared to Thomas and said, stop doubting and believe. No? Stop doubting God. Magtiwala po tayo sa Diyos na itong taong ito ay taon po natin. Sino po dito kiniklaim yun? Taong ito ay taon nyo. Pumosisyon po kayo sa presensya ng Diyos. No? Do not doubt God. Pangalawa, to live in fear. Fear is not the absence of faith. It is the misplacement of it. The devil doesn't want to rob us of our faith. He wants our faith to be in anything but God. Listen, yung fear daw po hindi po is the absence of faith. It is the misplacement of it. Sometimes ito po yung pinapalit natin sa faith. Yung tatawag nating fear. No? Kaya yung takot, kaya tayo takot kasi hindi mo naramdaman yung position mo sa presence ng Lord. Pero pag naramdaman mo yung position mo, kasama mo ang Lord, katabi mo ang Lord, kasama mo sa lahat ng laban mo, nakakatanggal po ng takot yun. No? Pagkasama mo yung mayor, pagkasama mo ang barangay captain sa isang bagay, parang feel secure ka eh. Pati lakad mo, parang barangay captain ka na rin eh. Kasi nandoon yung confidence. But of course, kapag kasama natin ang Lord, ganun din dapat. Higit pa doon. In Psalms 34 verse 4, says, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. So ang sagot sa takot, hugot kay Lord. Ang sagot sa takot, kapit kay Lord. Ang sagot sa takot, tawag kay Lord. Hindi bawang, hindi asin, hindi krus, kundi tiwala kay Lord. Ang dami po talaga nakakatakot na bagay. Pag tingnan mo nga ang Diyos, nakakatakot eh. Nung isang gabi na nakita ko, sabi ko, wow, hindi ko alam na ganito pala nangyari. Nakapokus tayo sa isang wildfire sa California, pero same date pala, iba't ibang country nakaranas sa matinding dilubyo. No? Ngayon, hindi ko alam, ang Hong Kong nag-aas din ng prayer. No? So, yun yun. Pag tinanong mo ang balita, ang dami nakakatakot. Pero salamat sa Lord, sabi niya, huwag kayong matakot. Ako'y sumasa inyo. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Pangatlo, to feel insecure. Don't let the devil tell you that you are unloved or not good enough. Ito, marami dito po. Sino po dito naging victim po kayo nito? You feel insecure. Feeling nyo you're a nobody. Wala kang kwenta, wala kang silbi, singaw ka lang, no? Dapat hindi ka na sanili sa daigdig na ito, nakikihati ka pa ng hangin, samantalang wala ka naman silbi. Feel insecure. Pero sabi nga in Ephesians chapter 2 verse 20, in Romans chapter 8 verse 37, you are God's what? Handiwork, and in Christ we are not only good enough, we are more than what? Conquerors through Him who loved us. Hindi ka wala lang. Ikaw ay more than conquerors kapag ikaw ay nakaposition sa Lord. No? Kaya hindi mo dapat malitin ang sarili mo because that is why you're here. Special ka kay Lord. Pinili ka ng Lord.
Dami-daming tao, bakit ka nandyan? Pinili ka ng Lord eh. So, special ka sa harapan ng Lord. To feel insecure. Pangatlo, na gusto gawin ng kaaway ngayon is to avoid church. The more uninvolved you become with the body of Christ, the harder it is to persevere in your faith. It isn't easy to follow Jesus in a word that doesn't. Okay, makakita po tayo ng mga online services. Makakita po tayo ng mga teaching sa online. Pero how sure you are, ito ay nakaruted. Pangalawa, iba yung mafe-feel mo kapag ikaw ay nandun mismo sa gawain. Kasi, sumunod ka sinabi ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. Ngayon kasi, may mga churches ngayon, may mga preacher, na sinasang-ayunan na, parang binibigyan diin na ang pag-worship not only sa church. Tama naman po yun. We can worship alone sa bahay. We can worship sa kwarto natin. Pero, hindi naman sinabi ng Lord ganun lang eh. Ang kwarto nga sinabi manalangin. Pero pagdating sa gawain, sabi doon, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. Ibig sabihin, may kapangyarihan, may halaga din po yung ikaw ay makijoin sa pagtitipon. Sapagkat siya po ang nag-design nito. Amen? So, sabi nga, when we leave the community we were made for, we are destined to what? To be devoured. Pag ikaw ay umalis kung saan ka nilagay ng Lord, pag alis mo doon, ang dami lang intay sa'yo para ikaw ay lapain. Kakatayo, pag minsan nawawala tayo sa church, iba yung pakiramdam, ang bigat. Ang daming gumugulo sa isipan natin. Ang daming pakikipaglaban natin malabanan. Kasi nga, hindi na nawala yung pagsunod natin doon sa bagay na mahalaga para sa Lord. Kaya nga dapat talagang church ko to, love ko to, panalo. Seal of His victory tayo, home of victors, go tayo. Tayo, ang dami na natin pagsubok na naranasan as a church. Pero, pinakita ng Lord, we are shielded by His victory. No? Sinikap tayong pabagsakin, sinikap tayong paghiwa-hiwalayin. Pero thank God, pinakita lang niyang, ako'y sumasa inyo. No? Ako'y sumasa inyo. Hindi ako nag-left the group sa inyo. Hindi lang ako naging sin zone sa inyo. Still, ako'y sumasa inyo. Amen. So, panlima, to be led astray. To be led astray. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Kaya kita nyo ngayon, no? Ang dami mga teaching, akala mo tama, pero yung pala, inilalayo ka sa tama. No? Pero wag naman dumating sa point, natuto lang tayo, mas magaling pa tayo sa nagturo sa atin. Lalo na ito nagturo naman sa atin, ito ang kanyang pinag-aralan, ito ang kanyang, no? Hindi. Kung meron ka nadagdag sa iyo, thank God. But it doesn't mean, yung alam mo, ay higit na doon sa mga nagturo sa iyo. Yan ay nagdagan ka lang ng naalaman mo, pero may naglagay sa inyan. No? Para hindi po tayo maligaw sa bagay na yan. Pang-anim, to fail. The devil wants to destroy us. He wants us to settle for what the world has given us and accept our lots. No, sabi kanina ilang beses na ako nag-apply, pero lagi ako nag-fail, hindi ako natatanggap. Kaya ang tendency, pwedeng masumuko, pwedeng magtampo sa Lord, pero hindi. Ang Lord may sariling timing. Ang kita magugulat kayo sa mga timing ng Lord eh. No? Marami tayong mga balakin, pero bakit hindi nangyari doon sa time na yon? Pero ngayon nangyari. Kasi si Lord ang nakakaalam ng pinaka-the best na timing. Kung binigay ko sa iyo yung promotion mo ngayon, baka ang yabang-yabang mo na. Wala ka nang kilala. Kaya ako yung bibigay ngayon kasi maayos na ang puso mo. Kita ko ayos ang puso mo eh. So ibibigay ko, ano man yung blessing na yan, pag binigay ko sa iyo, alam kong alam mo nang i-handle. Position or anything na blessing kasi naka-ready ka na. Yan. So 2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 10 says,
We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. When you feel like you're going to lose, take heart. Sabi doon, when you feel like you're going to lose, take heart. Jesus already won for you. Amen. Ibig sabihin, marami mga bagay, dadamputin lang natin. Kasi napagtagumpayan eh. Yun nga lang, bago madamput yun, may mga bagay kang gagawin. Hindi kagad sunggab. Mayroong mga preparation gagawin ka. No? So, yun ang gusto ng Lord. So, pangatlo mga kapatid, you do right. Position yourself to God, no? I-position natin sarili natin sa Lord. Then pangalawa, don't be paralyzed. Pangatlo, you do right. Do right. Gawin po natin tama. Yung tama na pinaalam ng Lord sa iyo, gawin mo na. Kasi yun ang tama. Huwag mong pagpilitan na yung nararamdaman mo at yung ito nakagawian ko, yun ang tama. Hindi. Sayang naman, kung nasabi sa iyo, sayang naman, napakinggan mo yung tama, tapos hindi mo sinunod. Ibig sabihin, yung position mo, nakaposisyon sa sarili mo, hindi sa Diyos. Subukan mong gawin yung tama. Magugulat ka. Mas kamangha-mangha ang resulta nito. Amen? So, you do right. Hindi baga ang magbahagi ng yung tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan. Pag nakakita ka ng hubad na iyong bihisan, huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. When you do right, God will honor you. Simple lang naman yun eh. Sabi natin, huwag natin pahirapan ng buhay. When you do right, God will honor you. Kaya sabi niya, kung sino man yung sumusunod sa akin, no, nakakonect pa rin sa akin, yun yung makakaranas ng mga provision ng Lord. In 1 Samuel chapter 2, verse 30, but now the Lord says, may it never be, for I will honor those who honor me, but those who despise me will be cursed. Pero pag-usapan natin malaliman, matatapos na po tayo. Maaga pala tayo matatapos ngayon. So, for I will honor those who honor me, but those who despise me will be cursed. Yan. Kaya lang, paano ba natin ino-honor ng Lord? Hindi po sapat na dito lang tayo. Dapat may ginagawa tayo para kay Lord. Hindi yung pupunta ka lang sa church, pag-honor na. Nandito ka nga, iba na sa isip mo. Wala din. Hello? Nag-enjoy po ba? Hindi lahat ng nasa loob ng church sapat na na-honor ng Lord. Dapat, pag pumunta ka sa presensya niya, bibigay mo talaga sarili mo sa Kanya. Na? Di ba, hirap na hirap na halimbawa, sinabi ng preacher, pumalakpak po tayo, hindi makapalakpak. Kasi, nahihiya ako eh. Kaninong honor? Kung ibibigay mo kay Lord, di ka mahihiya. Kahit yung hiya mo, bibigay mo, Lord, sige Lord, parang tingin ko man, parang nakakaya, papalakpak ako para sa iyo. So, for I will, sabi doon, I will honor those who honor me, but those who despise me will be cursed. Paano ba i-honor ng Lord? Sundin natin, iutos niya. Sundin natin, pinapagawa niya. Tumugon tayo sa tawag niya. Narinig natin, pero hindi mo pinapansin. Sa magulang, pag narinig mo yung tinig niya, hindi mo pinansin hindi mo siya in-honor. Piling na magulang, nilapastangan mo siya. So, ganun din kay Lord. Dapat, may tama tayong pagtugon. Sabi doon, abide in me and I in you. Connection brings production. Kapag tayo nakakonect sa Kanya, mas marami po yung pwede natin magawa. Number 4, stand on His promises. Sabi nga sa kanda, standing on the promises, di ba? Stand on His promises. We are governed by His providence. No? In verse 8 na Isaiah 58, kung magkagaysisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo.
ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay lingkod. Wow. Magiging bantay lingkod mo, kaluwalhatian niya. So, napakasarap at napakaganda. He comes by our side as our helper. And in verse 12, at silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibay ng maraming salit-saling lahi. At ikaw ay tatawaging ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas matatahanan. Wow. Pag tayo nakaposisyon sa Lord, tayo yung taga-sira o tayo yung taga-buo ng sira? Sino mo yung katabi mo? Sira ba siya? May sira? O tagapagbuo ng sira? Ha? So, dapat po talaga tayo ay tagapagbuo ng sira. Kaya nga yung kasisira ng kapwa mo, hindi mo pakikinggan yan, hindi papansinin yan. Because I love my neighbor. Kapwa ko, pananagutan ko. May nagsasabi sa iyo, ay, alam mo, sige to. Huwag mo akong bulungan, huwag mo sabihin sa akin kasi gusto ko mamanatili sa akin yung magandang pagtingin ko sa kanya. Huwag mo ako impluwensyahan. Di ba? So, He comes to dwell within us. When I say, I feel so empty, God says, I created you with a longing in your heart that only I can feel. I created you. Kaya pala tayo may mga longing. Kasi ang pupuno niyan ay walang iba kundi ang Diyos. He created us with a longing in our heart that only God can feel. In Psalms 90 verse 14. Kaya nga mga kapatid, baunin po natin. The Lord will fight for you. You need only to be still. He becomes not only the recompense of the victor, but the resources of the victory. Because He is the captain, the overcomer, and the rear guard in our lives. So sa taong ito, panghawakan po natin, pumosisyon tayo sa Diyos. No? Huwag tayo magpa-paralyze sa mga bagay, mga takot, mga banta. Gawin natin yung tama. And makakamit natin ang katagumpayan. Undefeated, in your corner you have God, the champion of the world. Clearly this fight is already won. In 2 Chronicles chapter 20 verse 15, for the battle is not yours, but God's. In 2 Chronicles chapter 20 verse 15, this is what the Lord says to you, do not be afraid or discouraged, because of the vast army for the battle is not yours, but God's. Suko? Walang susuko. Because it ain't over until God says it's over. So mga kapatid, mga kasubinyan, mga kapatid sa Panginoon, keep fighting until your victory is won. Pero actually, yung victory niyan, pinagtagumpay na ng Lord. Tatanggapin na lang natin yan at atin na lang po itong kukunin sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo po lahat ito maya. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you.
all that I adore is in you. Is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. I give you my heart, I give you my soul, I give you my mind. Lord, won't you take control? Lord, have your way, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give I-position you natin ang ating my puso, ating kaluluwa sa Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Give me my heart. Lord, I give you my heart. Yes, Lord. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. And I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Let's say, have your way. Lord, have your way. Have your way. Have your way. Lord, have your way. Yes, hallelujah. Yes, Lord, patuloy mo nga po kami ilagay sa iyong tabi, Panginoon. Huwag mo kaming hayaang malayo sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng matinding pananampalataya, Panginoon. Bigyan mo rin kami ng tapang patuloy na maharapin ang buhay na kung saan ang hawak po namin ay pananalig na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Sa bawat araw ng taong itong 2025, binagawakan po namin ang matinding pangako mo, Panginoon. As yung word na binigay mo sa amin, bawat individual, pangahawakan po namin, Panginoon.
Harapin namin ang taong ito na punong-puno ng kumpiyansa sa iyo, Panginoon, at puno-puno, Panginoon, ng lakas na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga darating ng biyaya, pagpapala, lakas, opportunity, pribilehiyo na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, ngayon pa lang po, binabalik namin sa iyo, papuri po salamat. Ito ni Panginoon, maging mga nasa online, Lord, aming hiniling, pagpalay mo po sila at samahan sa kanilang mga gagawin sa buhay. Patuloy, Panginoon, bigyan ng direksyon. Nang sa ganun, Panginoon, wala po isa man sa amin ay maligaw ng landas. Kaya, Panginoon, igawad mo po yung blessing sa bawat isa. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Amen. God bless you. To God be the glory.